Napahawak si Helvana sa kanyang braso. Pinitigilan na mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Pinilit niyang ngumiti upang hindi makita ni Sabrina na mahina siya. Napayuko na lamang siya habang kagat-kagat ang labi para hindi mapansin ng iba na may problema sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, punong-puno siya ng inggit sa babaeng nasa harapan niya. Magandang babae at alam niya na magugustuhan ito ng mga kaklase niya doon. Baka nga iwala ng title niyang prinsesa ng grupo dahil may baguhang salta at babae pa. Nang makabawi siya sa sakit ay nilingon niya si Sabrina na ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan niyang kaklase. Labis ang kanyang galit nang makitang eksenang iyon. Nadagdagan pa ang galit na naramdaman siya mga oras na yun. Samantalang si Sabrina naman ay walang pakialam kung kanina pa siya tinititigan ng masama ni Havana. Tamad lamang niyang nilingon ang babae at tinaasan ulit ng kilay. May problema ka ba? Agad na umiwas ang tingin si Havana nang mahuli siya ni Sabrina. Maganda ang dalaga, lahat ng atensyon ng kalalakihan sa loob ay nasa kanya na. Mukhang may hirapan na siyang kunin ng titulong prinsesa sa grupong iyon. Sobrang inggit na inggit ang nararamdaman ni Hana sa sandaling iyon. Mukhang nagkakasiyahan pa kayo. Kayo na munang bahala kay Miss Aguilar. Iiwan ko na muna siya sa inyo. Ingatan niyo siya, boys. Paalam ni Professor Garrett sa kanila. Okay, Professor. Huwag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala kay Miss Sabrina. Sagot naman ni Luis, ang leader ng klase. First day pa lang, ngunit agad na siyang ipinakilala sa klase at dumiretso sa laboratory. Hindi kagaya ng ordinaryong estudyante doon. Kapag first day ay kailangan na munang pumunta sa registrar office upang asikasuhin ang mga papers sa pag-enroll. Ang prosesong yon ay ginawa na ni Mr. Marcus kung kaya't wala na siyang iisipin pa. Lahat naman sa klase ay namamangha sa kakayahan ni Sabrina, maliban kay Helvana. Well, mas marami nga siyang experience pero bakit kailangan pang iboka sa lahat iyon? Hindi ba pwedeng maging humble na lang? Sobrang yabang ah. At dahil malakas ang pantinig sa Sabrina ay narinig niya sinabi ni Helvana. Kahit nabulong pa yon, agad niyang nilingon si Helvana at nagsalita. Tanging sila lamang ang nakakarinig ng mga sinasabi nila. Tama ka, magaling nga ako't marami experience. I am always proud of it. Hindi mo ba matanggap iyon? Well, kung ayaw mong tanggapin, manigas ka. Besides, wala naman akong pakialam sa opinion mo. Napaawa ang labi ni Helvana. Hindi nito akalain na maririnig ni Sabrina ang bulong niya. Wala itong nagawa ko hindi ang mapayuko na lamang at tumupo sa gilid. Ilang oras ang nakalipas hanggang sa dumating ng break time nila. Sinundan naman ni Sabrina ang lahat upang pumunta sa cafeteria ng university. Ang binatang si Jake na kanina pa nakatingin kay Sabrina ay sa wakas nagkaroon ng tsansang makausap ang dalaga nang sila lang. Sumabay ito sa paglalakad ni Sabrina at bumulong. Miss Sabrina, kung may kailangan o kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang kausapin ako. Pinsan ko si Waki Anderson. Nalaki ang mata ni Sabrina dahil siya gulat. Pinsan mo si Mr. Waki Anderson? Ninitian siya ng malawak ni Jake. Oo, hindi ba halata? Pareho kaming pogi. Napangiwi si Sabrina at hindi na nagsalita pa. Si Helvana naman ay sumingit sa kanila, hinawakan pa nitong braso ni Sabrina. Ngunit kaagad niya itong iwinasiwas. Kuya Jake, ano pinag-uusapan niyo? Natigil na naman si Helvana, ngunit hindi pinahalata na napahiya ito dahil ayaw niya maging katatawanan sa harapan ng lalaking gusto. Tama, crush na crush ni Helvana si Jake Anderson. Nawala ang ngiti sa labi ni Jake nang marinig ang boses ni Helvana. Wala naman. Aalis na pala ako, may gagawin pa akong importante. Hindi naman nagaksaya pa ang binata, agad na umalis ito sa harapan nila. Napaiingos na lamang ang binata at napailing sa inasta ni Helvana Lim. Alam nito na may nararamdaman si Helvana sa kanya noon pa man. Kanina ipansin niya rin ang masamang tingin nito kay Sabrina at nakita niya rin kung paano nito pinilit na sumingit sa kanila ni Nieve kanina. Sa katunayan, hindi naman niya type ang dalagang yon. Wala siyang oras sa pag-ibig na yan. Para sa mga mayayamang katulad niya na tanging negosyo lang ang mahalaga, hindi na uso sa kanilang pagmamahal. Tumatak na rin sa isip niya ng kanyang kasal ay mapupunta lamang sa arrangement ng kanyang pamilya at kasosyo nila. Si Sabrina ay napamulsa at iniwan din si Helvana na ngayon ay madilim ang mukha. Walang nagawang dalaga kung hindi ang umalis din at pumunta sa cafeteria upang magmerienda.
Nang makapasok si Sabrina sa loob, talagang nagniningning ang kanyang mga mata. Sobrang laki ng espasyo at marami ring mga stall doon. Ang bongga naman ng cafeteria ng paaralang ito. Yan ang nasa isip niya. Halos lahat ng cuisine sa iba't ibang panig ng mundo ay naroon. Agad na pumila si Sabrina sa Italian cuisine. Sakto naman lahat ng kaklase niya sa laboratory nandoon at nakapila na rin. Nang makita siya ay kagad siya nitong tinawag. Sabrina, halika na, dito ka na sa amin pumila. Sa unahan ka na namin. Limited lang special menu nila dito kung kaya't kailangan mo matikman ito bago maubos. Magalang namang tumango si Sabrina. Salamat. Matagumpay namang nag-order si Sabrina. Ang problema niya na lang ay ang mauupuan. Mabuti na lang at nakita siya ni Jake at Luis kung kaya tinawag siya ng mga ito. Inimbitahan siyang umupo sa mesa nila. Kinuha naman ni Sabrina ang tray niya at nilapitan ng mga kalalakihang naroon. Si Jake ay isa sa heartthrob ng university. Sikat na sikat ang lalaki, lalo na sa mga kababaihang estudyanteng naroon. Kaya lang ni isa sa kanila hindi malang pinansin ni Jake. Ni isang babae hindi nanghas na lumapit sa binata na takot na ma-reject agad sila. Ngunit lahat ay nagulat nang makitang ito pang nagyaya sa isang magandang babae na tumabi sa kanya. Mas worst ay binigyan pa nito ang lalaga ng dumpling at magiliw naman itong tinanggap ng babae. Lahat ng kababaihan ay sobrang na-curious kay Sabrina. Sa isip-isip nila, sino nga bang magandang babae na lumapit kay Jake Anderson at para bang close na close pang dalawa sa isa't isa? Ang iba ay namamangha, ngunit ang karamihan ay inggit ang nararamdaman. Lalo na sa Helvana na nakaupo sa kanang direksyon nila. Kumuyom ang kamao nito at masamang tinignan si Sabrina. Yung sinasabi niyo na magandang babae, kapatid ko yan. Hindi mapigil ang bulong ni Vera nang makita niya si Sabrina na napapalibutan ng mga kalalakihan para hingin ng social media nito. Pero lahat sila kagad namang nireject ng kapatid. Mahina lamang ang boses niya sapat na marinig ng mga taong malapit sa kanya. Napatapik naman ng bibig si Amanda sa gulat. Siya yung kapatid mo na sinasabi mong nag-request na mag-donate sa tatay niyo ng 5 building at ginamit ang lahat ng koneksyon para lang makapasok siya rito sa UP? Hoy, totoo ba yun? Tanong ng isang grupo sa kanila. Rinig na rinig kasi ang pinagchichismisan nila. Lahat naman ng miyembro ng grupo ay lumipat sa kanila at nakiosyoso. Si Amanda naman ay nahihiyang nagtanong sa kaibigan. Vera, okay lang ba na sabihin ito sa kanila? Napakagat ng labi si Vera dahil sa sobrang hiya. Awkward pa nito na tinignan ng kaibigan. Amanda, wag mong sabihin. Malaking perang ginastos ni Dad para lang ma-admit si Sabrina dito sa UP. Huwag na natin siyang pakialaman. Kung maririnig niya ito, alam ko malulungkot siya. Para bang si Vera na rin ang nagchismis sa sarili nitong kapatid. Nalaman tuloy ng mga tao na ang pangalan ng kapatid nito ay Sabrina at ang magandang babaeng kasama ni Jake ay ang babaeng tinutukoy ni Vera. Sa tingin din ng mga kababaihan, mukhang hindi maganda ang relasyon ng dalawang magkapatid. Hindi na rin nakakapagtaka na pinili ng kapatid nito ang physical therapy department dahil wala namang nangahas na kumuha ng course na to. Lalo pat ang entrance examination sa kursong yun ay napakadali lang. Napatingin naman ang grupo ng mga kababaihan kay Sabrina na wala na rin na paghanga sa mga mata ng mga ito. Sinamaan ng grupo ng tingin si Sabrina at sabay-sabay na napairap. Kahit nagaano pa siya kaganda, masama palang ugali niya. Isa pang daya naman niya. Ginawa talagang lahat para lang makapasok dito sa university. Napaka-unfair sa mga taong nag-enroll at pinaghandaan ng exam. Sabi ng isang babae na nasa gilid. Yes, she's not worth it. Maganda nga, talandi naman. Tingnan mo kung paano siya tumingin kay Jake Anderson. Kakainis. Sa puntong yon lahat ay hindi na nagustuhan si Sabrina. Si Vera ay napangisi ng lihim habang nakikinig sa mga bulong-bulungan na nasa gilid niya. Hinila niya si Amanda palayo. Napapusangot siya habang naglalakad palayo ng cafeteria. Nakapasok palang kapatid niya sa university? At sino naman ang tumulong sa kanya? Ang dad kaya niya? Pero sobrang imposible naman. Walang kakayahan ng ama niya na gawin iyon. Hindi nga nito na ipapasok ang kapatid niya si Zach. Isa pa mahigpit din ang acting president ngayon na si Mr. Marcos. Kung tutuusin, hindi na rin kaya ng dad niya na mag-donate ng ilang buildings sa eskwelahang ito ulit. Malaki na rin ang nagastos ng kanyang ama para makapasok lang siya dito sa university. Isa pang dahilan kung bakit nakapasok siya ay dahil sa kanyang nobyong si Joseph. Pero, sino kayang tumulong kay Sabrina? Isa pa, wala namang kaibigan ng kapatid niya dito sa Maynila. Nang makahanap sila ng bench na matatambayan, agad na nag-text siya sa kanyang inang si Lucila. Pinalitan niya lahat ng nangyari kanina. Pinakiusapan niya rin ang kanyang ina na tanungin sa ama kung tumulong ba itong makapasok ang kanyang kapatid sa UP. Kahit si Lucila ay nagulat din na marinig ang balita sa anak, agad nitong tinawagan si Hercules at paulit-ulit na tinanong kung may kinalaman ba ito sa pagpasok ni Sabrina sa university. Ngunit kahit na sa Hercules ay walang alam.
Sa puntong yon ipala-isipan sa pamilya kung sino nga bang tumulong kay Sabrina at paano ito nakapasok sa university nang walang kahirap-hirap. Samantalang ramdam na ramdam ni Sabrina ang masasamang tingin sa kanya ng mga taon sa paligid niya, lalo ng mga kababaihan doon. Agad niyang tinapos ang kanyang pagkain at dahan-dahang pinunasan ng bibig. Tinignan niyang nasa paligid at nahuli ang masasamang tingin ng mga tao sa kanya. Napataas lamang ng kilay si Sabrina at hindi na ito pinansin. Lahat naman ay napasinghap at hindi makapaniwala sa ginawa sa kanila ng dalaga. Tingnan niyo ang campus forum natin. Bilis! Bulong ni Luis na nasa gilid nila. Agad namang inopen niyang forum at nakitang latest news at nakapin pa talaga ito. Kita niyang kanyang litrato kasama si Jake Anderson na magkatabing kumain. Sweet na sweet pa nga ang dalawa sa picture na ito na para bang sinadya na nagde-date sila sa cafeteria. Umasim ang mukha ni Sabrina na makitang litratong yun. Kinuyom niyang kamao at blankong nakatingin sa paligid niya. First day ng school sa university na ito, ngunit chismis pa pala siya ng mga estudyante. May issue na kagad siya? Si Jake ang tinaguri ang isa sa mga heartthrob ng university na nandoon. Maraming mga tao, mapababae man at lalaki may gusto sa binata. First day ng klase ay may babae na lumapit kay Jake at hindi na makapaniwala ang lahat. Lahat ng mga tao sa cafeteria nakatingin lamang kay Sabrina. Ang post sa forum ay talaga namang kumalat ng campus. Ang ibang grupo ay minumura si Sabrina dahil sa sobrang inggit, sinasabing malandi ang dalaga. Napakarami namang lalaki dyan sa paligid ngunit bakit ang pinakagwapo pang si Jake Anderson na crush ng lahat? Meron ding grupong nandoon sa cafeteria at narinig kung sino nga ba si Sabrina. Ikinalat din ng mga balita ng pangalan na anak ito ni Mr. Hercules Velasquez. Barumbadang anak ni Hercules at mahina sa klase. Puro pagsa-cellphone lang inaatupag kung kaya't nag-donate ang ama nito ng ilang building sa university upang makapasok lang ang dalaga doon. Kaya naman mas lalo pang nagalit ang lahat kay Sabrina. Lahat ng mga estudyante pinagmumura ang dalaga sa forum at talagang marami na nang babash sa kanya. Isa-isa namang pinagbabasa ni Sabrina ang mga komento sa forum na yon. Nakakatawa naman ang babaeng yan. Sa tingin niyo ba karapat-dapat siya kay Mr. Jake ha? Hindi naman sa pagmamayabang, mas maganda pa nga ako sa kanya. Karen Hazel, kakarating niya lang sa university na ito pero nilalandi niya kagad si Mr. Hatrab natin. Sino nga ba siya sa inaakala niya? Norma Cabral. Kailangan nating malaman kung ano pang sekreto ng babaeng yan. Huwag natin siyang hayaan na landi ng idol natin. Hindi tayo papayag na maging girlfriend niya ni Mr. Jake. No way! Wag girl, ang ama raw niyan ay nag-donate ng building sa paaralan na ito kaya nakapasok yan dito. How about ibuli na lang natin siya? Kailangan na lang natin siyang bigyan ng leksyon para hindi na siya dikit sa prinsipe natin. Cora May, Gaga, huwag nga kayong matakot sa ibang babaeng madayat nakapasok lang dito dahil may malaking backer. Napakaboba naman pala, gusto pang mag-aral dito. Sino ba siya? Arnalo. Wait, alam na ba ito ni Miss Kitty? Kailangan niya itong malaman ngayon din. Nasa bakasyon pa ba siya? Kailangan niya nang umuwi at baka tuluyan ng ang ship natin na malusaw. Karen Hazel, hindi pwedeng mangyari yon. Silang dalawa lang ang mas bagay. Hindi pwedeng ma-dissolve ang Kaha fans natin forum. Sumabog ang comment sa section hanggang sa naging hot topic na ito ng university. Lahat naman ay mga dami accounts na nandoon kung kaya't lahat ay nakakapagbahagi ng kanilang mga saloobin. Nakakapagmura pa at nakakakomento rin sila sa mga negatibo at masasamang salita. May ibang grupo naman na nakapag-appreciate kay Sabrina, karamihan doon ay mga kalalakihan. Lorensky, OMG, ang ganda niya kahit na wala siyang makeup, siya na yata ang pinakamagandang babae nakita ko. Daig pa niyang artista, I'm a big fan. Truth, nasa gilid lamang ako nila kitang-kita kong mukha niya. Sobrang ganda nga niya at wala man lang ako nakikitang kahit na kolorete sa mukha. She's a goddess. May mga babae pa palang sobrang ganda kahit na walang makeup. Crush ko na siya. Hindi na rin ako nagtataka pa kung nagustuhan siya ng prinsipeng si Mr. Jake. Kahit ako na babae nagagandahan sa kanya, hindi ko siya masisisi. Lucia Haya. Meron bang social si Miss Sabrina? Gagawa ko ng fans club. Sali rin ako sa fans club niya. Add mo ko ha? Ganon kadali nagkaroon ng fans club kaagad si Sabrina. Napangiwi siya habang binabasa ang comments tungkol sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang patayin na lamang ang kanyang cellphone at nagsimulang ubusin ang tubig na nasa harapan niya. Samantalang si Jake naman ay napansin ang malamig na ekspresyon ng dalagang nasa tabi nito. Akala ng lalaki galit at naapektuhan ng babae sa mga komento tungkol sa kanilang dalawa kung kaya't kagad na nagpaliwanag ang binata. Miss Sabrina, pasensya ka na't nadamay ka pa sa kabaliwan ng mga estudyante dito. Huwag mo sanang isipin ang lahat ng yon. Huwag mo na ring bisitahin ang forum natin. Napakamot ng batok na lamang si Jake nang wala man lang siyang natanggap na sagot sa dalaga. Kailangan niya maghanap ng taong magde-delete ng forum na yon at baka makarating pa yon sa kanyang pinsang si Waki.
Kapag nalaman itong nangyari ngayon ay talagang bubugbugin siya nito. Dahil sa kanya na-expose kagad ng dalaga sa internet, mas worse pa ay marami itong basher sa university na yon. Kung sasabihin niya ito sa pinsan niya ay talaga namang malalagot siya. Kita niyang pagtango ni Sabrina. Okay lang naman, hindi ko naman dinibdiban lahat ng mga sinabi nila. Hindi rin naman ako interesado sa hindi kita gusto kaya hindi naman ako nasaktan sa mga pinagsasabi nila tungkol sa akin. Si Jeka na tahimik na marinig ang sagot ng dalaga. Medyo nakaramdam to ng lungkot nang marinig sa babae na hindi pala ito interesado sa kanya.